This is A-Try TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Try Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Try Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo. 5. Lapid 5. Kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5. Percy Lapid 5. Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, inibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa lapid file, walang sinisino. Percy Lapid 5. Makapalman ang iyong mukha, sa lapid file, di uubra. Oh yeah, oh yeah. Kahit pader, hinigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, inibisto ng walang pleno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa lapid file, walang sinisino. Percy Lapid 5. 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 Percy. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa
Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Po naman si Peter Talaswas. Muli po tayo mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, maaari kayong tumawag sa ating pong landline. Ang numero po ay 4120288. Samantala ang text line po natin ay 0917-798-8910. Tayo po ay napapanood sa 8 TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At pagsapit po naman ng alas 9, sabayan pong napapakinggan ang ating palatuntunan sa DZRJ Radyo Bandido. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ito na po ang CONAS. Yan daw po ang gusto ni President Rodi Duterte. Napagkasunduan daw nila yan sa National Security Council. Sino kausap niya? Siyempre, kausap mo sa National Security Council, mga politiko yun ano ito? Political CONAS ito, mga kaibigan, ho? Oo. Kasi ang katwiran nila dyan kahapon, sa statement nila dahil daw sa laki ng budget na para daw makatipid sa budget dahil meron pagkakagastusan na SK elections at saka pagtaas ng sweldo ng mga pulis at saka sundalo. So, kung magkakaroon daw ng CONCON, parang yata, mas pa yung dagdag gastos. Hindi ako naniniwala doon. Daw. Yun justification lang yun. Pero mahinang mahinang katwiran para ikompormiso natin, mga kaibigan, ang kapakanan ng bansa at ng mga mamamayan. Kasi yung konstitusyon, napakahalaga niyan mga kaibigan, para sa kapakanan ng taong bayan Pero pag-aaralan hindi pa naman naman tinitipid yan, damit. Pag-aaralan pa naman. Hindi naman nangangailangang ibenta mo yan. Kaya nga, kailangan pag-usapan na ngayon. Dahil pagka tumahimik tayo, lulusot sila. Palulusutin nila kung ano yung gusto nila. Yan nga, yung mga testing the waters yan Hindi pa naman sigurado yan, pero siyempre, ang taong bayan, hindi naman naiintindihan ng iba yan kung ano yung CONAS. Ang ibig sabihin lang niya, simple lang. Ang gagawa rin, nung mga pagpapalit sa konstitusyon natin, sila rin, yung mga congressman, mga senador, na magsasanib bilang Constituent Assembly. Asshole yan, hindi naman CONAS yan hindi naman demokratiko yan hindi po hindi yung tama para sa taong bayan. Dapat yun ang malaman natin kasi po yung CONAS, kung ang ikakatwiran lang natin pera. Hindi mo naman kailangang isanlaang Pilipinas para makapagpalit tayo ng konstitusyon. Katarantaduhan yun Hindi mo naman kailangang isanlayang West Philippine Sea para magkaroon ka ng pondo. Ang daming pondo dyan. Kung yan ng barangay na yan, dapat i-abolish na yan Tsaka mas lalong mapapadali yung paglalabi ng mga interest groups. Mas malaki matitipid natin kung yung barangay ang i-abolish mo. Pinasusweldo mo yung mga barangay na yun, wala naman na itutulong yan. Sana kung may naitulong yan. Gaano kalaki ang ginagastos natin para sa pagpapasweldo ng mga barangay official at tignan natin ano ba ang naging role nila
para sa paglilingkod, para paglingkuran ng taong bayan, ano katumbas? Yung ba ano ba, nakaabot ba sila doon sa tinatawag na Pamantayan. yung level na pwede nating masabing kailangan natin yung barangay? Kailangan ba talaga natin yung barangay? Kung ako yan, kaysa yan eleksyon, kasi may nag-iisip na i-postpone daw yan, di ba? At pagsabayin na raw itong plebisito para sa CONAS, plebisito para doon sa konstitusyon na susulatin. Ito, mga susulat, ito. Hindi naman nila mandate yan eh. Tsaka yung, alam mo na, yung lobby groups, madaling pagkakwartahan yan. Yung barangay, mas mabuting i-abolish kaysa i-postpone ng eleksyon. Alam naman ninyo na yan ginagamit lang na tsapa ng marami sa mga barangay na yan sa pang-aabuso. Para sila magkaroon ng kapangyarihan at magawa nila ang abuso, yun ang paraan kasi nila para magpayaman at paglingkuran yung sarili nila. Yung barangay yung mamamayan sa barangay yan naglilingkod sa kanila. Hindi naman sila naglilingkod sa mamamayan. At saka ginagamit lang ng mga politiko. Nagiging political yung barangay. Hindi nga yun. Ang ibig ko nga sabihin, yung justification na ginagamit dito, pera. Pera pala problema ninyo. Di buwagin nyo yung barangay. Hindi ba? Malaki matitipid natin at ang mamamayan, sigurado natin na ito, natitiyak natin na tatahimik Paano? Yung mga barangay na yan, mga kaibigan, yan ang pinagmumula ng kalokohan sa lugar nila sa ayaw at sa gusto natin Kasi partisan yan sa ayaw at sa gusto mo, politika yan Wala na politika na yan, wala na yung purpose niya. Paano? May sweldo na yan. Lahat, nagkakaroon sila ng sobrang kapangyarihan. Bakit? Kasi kinakamot ng mga politiko yung likod nila. At sila naman nakikipagkamutan ng likod sa mga politiko. Kaya yung barangay dapat i-abolish yan. Sa darating na pagpapalit ng saligang batas natin, yan ang isa sa gawin. Ngayon, kung gusto nilang ituloy ang barangay, ibalik natin sa dating setup na walang sweldo. Tignan natin kung meron pang gustong maging barangay. Hindi ba? Mga kaibigan, ginagamit lang ng marami yan, alam naman ninyo. Di ba sa droga lang Sa droga. Ba't ba lumaganap ang katarantaduhan? Kung hindi kinusinti ng barangay yan, mangyayari ba yan? Yung illegal terminal lang. Bakit yan tumatakbo sa barangay? Paano? Yun ang pagkukunan nila ng pagpapayaman Yung mga illegal yung nagdadagdag ng problema. Illegal vendors. Hindi sila solution sa problema ng bansa, kundi sila mismo yung nagiging problema. Pasimuno. Dapat ang alisin natin yung problema. Hindi po yung mga kaibigan ikakatwira natin pera, mahal, gagastosan. Gusto mo? Anong quality ang gusto mong maging konstitusyon ba? Yun ang mga unang dapat pag-usapan. Ano bang kalidad ng konstitusyon ang gusto ninyo? At saka di ba nung panahon nung pag-upo ni Cory immediately after EDSA 1, ala namang kwarta nun Pero di ba? Nakapagbalangkas ng bagong konstitusyon. Kaya nga wala nga mahanap na dahilan Payag na nga yung tao Revolutionary government noon, pero nakapag... nung panahon ni Ramos, hindi nga payag ang tao Napalitan niyang konstitusyon Hindi ba? Nung panahon na sumunod, lalong hindi nila gusto. Nung panahon ni Cory, ang tagal na niyan yun lang ang alam na sabihin niyan yung babaeng nagsusulat, si Pedrosa, yan lang ang alam niya na issue yung pagpapalit ng konstitusyon Mga kaibigan, hindi pumapayag ang tao noon. Sapagkat natatakot. Nag-rally pa na baka yung pagpapalit sa saligang batas, gamitin nila para
idisenyo sa interes nila. Halimbawa, yung pagpapalawak sa pwesto ng nakaupo. O, hindi ba? Pagpapalawig. At marami pang iba. O, halimbawa, yung 3-year term para sa mga local sa congressman na pwede ka makatakbo sa local executives. Tatlong beses. Papalit nila dyan? Habang buhay. Wala nang limit. Tapos hindi na bawal yung political dynasty. Wala na lahat yan. Doon natatakot ang mga mamamayan sa pagpapalit ng saligang batas. Ano lang yan kosmetiko lang yung mga magagandang sinasabi na federal form of government. Gusto ko presidential. Kalokohan yan. Bago ninyo panukalain kung yan CONAS, kung yan Constitutional Convention, mga kaibigan, dapat muna nilang liwanagin, ano ba papalitan ninyo? Anong provision? Anong mga magiging provision na gusto ninyong mailagay dyan sa bagong konstitusyon para sa kapakanan ng bansa at ng mga mamamayan? Yun ang dapat ninyong pag-usapan Hindi yung CONAS. Alam nyo, yung CONAS, yan, self-serving yan. Hindi ba? Kayo gagawa Mga kaibigan, kayo yung nakaupo dyan na, kayo rin ang tatahin. At saka tainted kasi yung imahe ng Kongreso. Yun na nga, walang credibility. Yung unang-una yun, tama. Unang-una yun. Ngayon, pumapayag ang tao kung noon dati, ang daming, yung kumokontra. Sapagkat nga, natatakot, walang tiwala doon sa nakaupo ngayon, may tiwala, pumapayag na. Ako, kahit hindi mag-survey mga kaibigan ako sa pakiramdam ko lang kasi may sintido ko muna ko, may tenga ko, may mata ko, may ilong ako, may bibig ako. Mga kaibigan, bukod doon meron akong sintido ko mun. Payag na ngayon ng taong bayan dahil sa mataas ang kredibilidad nito nakaupong presidente ngayon. Pero baka yan ang magpahina sa iyo, yung CONAS na yan. Yan ang hihila. Yan ang magpapabigat sa iyo para bumaba ang tingin sa iyo ng taong bayan. CONAS, walang tiwala tao dyan sa mga mambabatas na yan. Yung ginagastos lang nila Yung mga pasweldo lang dyan, di ba mahal yun? Mas mahal nga yun Kung tutuusin ninyo Yung pinasusweldo sa mga barangay. Mga kaibigan, ang dapat magsulat. Sino ba? Ito. Ano ba ang importante sa pagsulat ng konstitusyon? Yan ang dapat ninyo ini-inform ang taong bayan. Kailangan ba ang sumusulat ng konstitusyon mga abogado? Kailangan ba congressman yan? Hindi nga Kasi self-serving yan. Naturalmente, kung ano yung makabubuti sa kanila, yan ang gagawin nila. Wala silang pakialam sa taong bayan. Ito ang tanging sandata ng taong bayan Hindi ba katulad nung pinalitan niyang saligang batas na yan nung panahon ni Cory? 1987. Ako, personally, bakit ako sang-ayon na rin dun sa pagpapalit na yun ng saligang batas? Ino-objectan din nyo pero wala kang magagawa dahil revolutionary government tayo noon. Mga kaibigan. Pero deep inside, isa lang yung provision na nagkumbinsi sa akin na para tanggapin ko na rin yung saligang batas na yun na ginawa. Anong provision yun? Yung garantya sa kalayaan ng pamamahayag at pagsasalita. Yung freedom of expression. Yun lang ang maganda ron kaya ako nakumbinsing sang-ayunan yung sa sarili ko. Kayo rin, meron din naman kayong karapatan na sumangayon at tumutol hindi ba? Pero yun lang dito sa kasalukuyang konstitusyon natin, yun ang pinakamahalaga Sabi nga nung isang naging presidente ba yun sa Amerika, ang sabi niya, I would prepare a press without a government. Mas gugustuhin niya raw na magkaroon ng press kahit walang gobyerno.
kaysa gobyerno na walang press. Mga kaibigan. Kaya mas mabuti ho na ang liwanagin muna ng mga nagpapanukala, yung mga nangunguna sa pagpapanukala nitong pagpapalit ng ating saligang batas, ano ba ang mga probisyon? Kasi nung una, na yan po, paulit-ulit, si Pimentel, ang tagal ng advocate ng ang tagal na niyang pinapanukala yan, pero kasama siya nung gawin niyang nung kasama siya nung gobyerno na gumawa nitong 1987 itong konstitusyon natin ngayon. Bakit hindi niya noon ipinasok yun? Di ba? Tapos nung later on, tsaka na lang nila na-realize na may mga depekto. Kasi wala naman talagang perpektong konstitusyon kahit saan. At unang-una, sa totoo lang sa totoo lang, bakit ba natin sinasangayunan ng marami na ngayon ang naniniwala na dapat palitan niyang konstitusyon natin? Paano? Hindi gumagana. Maraming probisyon sa konstitusyon ang hindi kinikilala dito Hindi iginagalang ng mismong mga Mabuti sana kung ang hindi gumagalang diyan kriminal. O kaya yung mga lumalabag lang sa batas. Hindi. Ang hindi nagpapatupad ng konstitusyon at sumusunod, nagpapasakop sa konstitusyon, yung mismong mga dapat magpatupad niyan hindi ba? Sino lumalabag dyan? Hindi naman yung taong bayan. Sila lumalabag dyan. Kaya ngayon, bakit maraming naniniwala? Yun, kasi nga hindi gumagana. Baka sakali, kung mapapalitan ng konstitusyon, gumana na. Mapagana natin. Ang problema naman natin, mga kaibigan, ano garantya na yung konstitusyon na papalit natin, yan talagang pagaganahin. Aandar talaga yung konstitusyon. Katulad sa ibang bansa. Sa ibang bansa, hindi naman nagpapalit ng konstitusyon. Bakit hindi naman sila ganito kasama ang kalagayan nila? Ginagalang kasi no mismong government officials. Yun. Ginagalang na... yung Korte Suprema nga, nilalabag yung konstitusyon Ang daming nilalabag. Di ba mga katarantaduhan yan? Sila nga ang guardia dapat yan Kayo dapat ang maging guardia ng konstitusyon yan, Korte Suprema. Hindi Ang daming desisyon niya, wala sa konstitusyon Invento nila Nasa isip lang nila yun mga kaibigan, kaya nga po, ito, malabo yung na yan, iniisip na yan, kung yan ang pinaniniwalaan ni Presidente Duterte na paraan sa pagpapalit ng ating saligang batas, yan po ay masama. Umpisa pa lang, bad faith tayo. Ano yung bad faith, Rose? May meron tayong masama nga sa panlasa yan. Masama ang hinaharap. May motivation na masama, di ba? Ill-motivated. May reservation agad. Duda ka agad Dahil ang gagawa, itong mga kongresista at senador. Huwag mo sabihin ikaw si Duterte. Makikita motibo natin pagka ganyan. Sumasangayong ka sa isang malaking katarantaduhan. Pag yan ang pinayagan mo, yung CONAS na yan. HOL na lang ang kulang dyan Asshole yan Mga kaibigan, as nga Di ba? Kaya nga pinangalan ng as yan Nilagyan ng abbreviation yan dahil mabantot yan, puwet. Di ba? Constitutional Assembly, pinaigsi yun, CONAS. Bakit? Nilagyan ng connotation yun, baka akala ninyo. Talagang, ginawang niridicule. Yung plano noong araw na pagpapalit ng saligang batas kasi sa konstitusyon natin, 3 paraan yan. Isinama yan Yung Constituent Assembly na yan Kaya nung pinaplano yan para mapahiya yung mga nagtataguyod na palitan ng konstitusyon nung araw, ginawang CONAS, pinangalanan, binansagan ng media na CONAS. Bakit? Parang puwet, mabantot. Mabaho yung binabalak ninyo. Meron kayong masamang binabalak. Insulto yan
Ang ibig sabihin ng CONAS, Constituent Assembly. Kaya kulang na lang dyan, HOL, CONASHOL. Saka Tsaka yung ano yun masama yun Di ba? Tsaka parang mapapabayaan naman ng mga mambabatas yung trabaho nila maggawa ng batas, di ba? Dahil dyan nila matututok yung attention nila, yung panahon. Hindi, dati na nilang ginagawa yung pabayaan, yung tungkulin nila. Hindi na bago yun. Hindi sila congressman, kundi ganun ang trabaho nila. Yung pabayan mo yung trabaho mo. Kaya nga tawag dyan, congressman Kaya nga tinanggal nila yung totoong tawag sa congressman Ang tawag talaga dyan, diputado. Binabaybay ko lang, diputado. Diputado. Ayan po mga kaibigan. Pinalitan nila yun Kasi para silang minumura. Dahil walang ya sila, di ba? Ngayon, eto ang mandate nila ng Congress, kahit sabihin mo pang nasa Constitution yung Constituent Assembly, bakit? Yan lang ba pagpipilian mo? Meron naman constitutional, wala tayo anya pera. Bakit meron kayo ninanakaw? Bakit pag sa iwalang kabuluhan pinopondohan natin? Yan barangay lang na yan. Hindi pa rin kayo nakukumbinsi, masama yan. Kayo ba naniniwala pa ngayon dahil sa nasanay maganda sana yung layunin nung unan yan nung itatag yung barangay Pero nakita rin ng mga, alam mo na mga Pilipino, mga halos lahat dito, inventor magaling sa pag-imbento. Naka-imbento sila ng mga pagkakakitaan nila. Nung una, reklamo lang nila, wala nga niya sweldo. Nagkaroon ng batas, bigyan ng sweldo. Nung may sweldo na, bakulang. Kailangan magnakaw. Kailangan gumawa ng masama. Ano mang nangyayaring kasama sa isang barangay, huwag mo sabihin hindi ka responsable. Ang totoo niya, kahit indirectly, dapat pinagkakasuhan kayo Yung mga barangay na yan Di ba? Responsibilidad niyo yan Yun lamang na, mga nakaparada, nakikita niyo sa mga barangay, di ba? Yung mga tinatayong mga structure, kinakain yung mga sidewalk. Wala kang madaanan yung mga tao, ginagawang barangay hall. Yun ang tsapa nila, barangay. Paglabag sa batas yan lahat ng structure, merong yan merong batas yan 2 meters, aatras mo yung infrastructure magmula sa kalsada di ba? Para yun magsisilbing daanan ng tao. Mga kaibigan, simpleng-simple mga batas mangyayari ba? Bakit? Sila mismo lumalabag Tinatayo mo yung barangay hall sa sidewalk. Mga kaibigan, ang daming katarantaduhan. Ako, mas papayag ako na i-abolish ang barangay. Gawin na lang appointment yan. Na merong pananagutan. I-appoint mo barangay, bigyan mo ng kapangyarihan na makapaglagay siya ng ilang tao, 5 taong kasama niya, at bawat isang kasama niya makapaglagay din ng 3 tao, nakatulong nila, sa barangay nila. Parang lupon na lang dapat. Paswelduin mo ng kung sino yung nakaupo. Kung sino yung nakaupo, bahala siya mag-appoint. Hindi ba? Na local official. Kaysa yung ganyan. Katarantaduhan yan Pumapaanig din naman yan Hindi ba? O di bigay mo na sa kanila yung yung prerogative na yon na sila na makapaglagay para pagka nagbenta ng Shaburian, siguradong ang drug lord yung mayor. Di ba? Ito lang, siguradong kasama na yung mga yan Ang dami nga yung barangay chairman, tinutumba ang dami, isa Ikaw naman, dami ba nun? Hindi, yung sa Pasay, isa lang yun. Sa Caloocan. Hindi pa nga kasi, ano pa nga yun sinasabi, first termer pala yun Oo, sa Caloocan. Panganib Yung mga panganib sa kanilang negosyo, sa kanilang katarantaduhan, yun ay tutumba nila. Kaya ako, unti-unti na, nawawala na bilib ko kay Duterte. Isipin mo, order ngayon, ano sabi niya? Ano raw? Killing time. Killing time daw at inutusan yung mga
Itumba. Pinapalit ulo niya yung mga tao eh. Paano? Asa na yung executive officials na drug lord involved sa drugs? Mga kaibigan puro tayo daldalan nung una, tinan mo, bibiguin mo rin ang taong bayan Kung pag ito barometro na, wag na tayo maglokohan. Sabi ko nga sa inyo, ako pwede naman ako sa lokohan, wag lang matagal. Gamitin ninyong barometro. Kapag ka ito, mawalang galang na doon sa mga Duterte. Bahala kayo mag-isip kung ano gusto ninyong isipin, pero tayo, para tayo lagi sa kapakanan ng taong bayan, may sarili ako opinion, entitled ako sa aking sariling opinion. Gagamitin kong barometro yan. Yang con-as na yan, o kaya yung pagpapalit sa saligang batas, kung si Duterte mapagkakatiwalaan pa o hindi. Kung ito'y tutupad sa kanyang mga pangako o hindi. Mga kaibigan, tandaan nyo yan, sa akin lang yun. Bahala kayo. Kung ayaw nyo maniwala, wag nyo. Di ba? Hindi ho sapilitan ito. At pwede rin kayo lumipat ng ibang istasyon. Kung ayaw nyo makinig. Kung sarado isip nyo, wala akong pakialam. Wala. Yun ang mahirap na gamutin. Yung pong sarado isip. Yan, barometro ko yan. At saka itong sinasabi niya na mga executive. Ito, yung sinasabi niyang killing time. Ipinagkakatiwala pala niya ngayon sa mga loka. Asan yung ano? Hindi, ang tinutukoy niya doon sa speech niya yung kahapon Ang tinutukoy niyang killing time, kasi ang sabi niya, ang premise niya dyan, ang sabi pinipintasan daw yung kanyang anti-drug work, anti-illegal drugs campaign dahil puro maliliit lang yung napapatay, mahihirap daw, ganun. Sabi niya, kaya daw hindi sila makapatay ng mga big-time drug lords kasi nagsibata na raw, wala na sa bansa dahil alam nila, yayariin sila, yun yung term niya, it's killing time, kaya nagsibatan sila. Yun yung premise niya doon. Pero inutusan niya yung mga LGUs. Hindi naman. Hinikayat lang niya na wag siyang kokontrahin. Pero nasaan? Asan yung mga, paano ngayon? Dahil dyan magagamit nila ngayon na paraan yan para maghugas kamay. Di ba? Magagamit nila, pagsasamantalahan nila. Ito nga, may isa pang balita na malaki. It's lonely at the top. Oo. It's lonely at the top. Nag-sink in na raw, naramdaman na ni Duterte ngayon na hindi pala ikaw ang pinakamataas na tao dito sa Pilipinas. Ay, magiging masaya ka. Akala mo, nagsiswimming ka sa kaligayahan. Yung pala, malungkot. Totoo yan mga kaibigan, napakalungkot yan. Alam mo, unang dahilan kung bakit? Kasi alam mo, na lahat ng nakapaligid sa'yo, pagsasamantala lang yan Kaya lang nasa paligid mo yan Subukan mong wala ka dyan sa pwesto, wala naman yung mga yan Hindi ba? Ba't ba sila nasa paligid mo ngayon? Niya yan parang tawag dito, pangungumbinsi niya dun sa mga sundalo, di ba? Camp hopping nga siya Araw-araw pumupunta siya sa mga iba't ibang kampo militar, di ba? Para pataasin daw yung moral ng mga sundalo. Kaya sinasabi niya, ako mismo, presidente, hindi ako masaya. Tulad nyo rin ako. Alam mo, isa pang maganda doon sa sinabi niya kahapon para napapaiyak yung mga sundalo. Kung may problema kayo, ako commander-in-chief nyo, huwag kayong mahihiya. May cancer yung asawa mo, may sakit yung anak mo. Magsalita lang kayo, magsabi kayo sa immediate superior nyo, commanding officer, makakarating sa akin yan in 3 hours, ako bahala sa problema nyo. Sabi niya. Maganda mga sinasabi niya kahapon sa sundalo. Yun nga pero paglipas ng araw, iba na hindi natin alam. Nag-iiba nung una, kon siya ngayon, bigla nag-ibahip ng hangin Yun daw ay napag-usapan pa lang sa NSC. Wala pa naman silang final decision kung kon-kon nga. At saka unang-una, yung kausap mo sa NSC, puro politikong pulpul yun Iyan nagdagdag ng problema sa problema ng Pilipinas Nag-iwan pare-pareho ng problema yung mga kasama mo dyan. Yun sabi niya
pinabigat niya ng problema ng taong bayan. Pagkatapos, diyan ba natin ipagkakatiwala ang kapakanan ng taong bayan sa ilalim ng administrasyon mo? Sabi nga raw niya sa untog ko pa sa pader yung mga Sabi nga raw niya sa NSC, inabutan ko to. Pero hindi ako titigil, sabi niya. Yun nga. Anong logic meron yun? Hindi, yun laban sa sentido común yun na ang kausap mo, alam mo, yung problemang haharapin mo ngayon, kinakaharap mo ngayon, contributor yung mga yan. Kaya yun nga sinabi niya sa kanila, nabutan ko to, hindi naman niya sinusumbatan. Ibig niya sabihin, pinamana niyo sa akin to, parang gano'n. Hindi nga, pagkatapos dito sa security natin, yan ang kukonsultahin mo. Kunin mo lang yung kanila sinasabi, pero not necessarily. Hindi naman niya patutupad yung sinasabi ng mga yun unang-una, mali batayan mo Mali na Convicted plunderer, sinasali mo dyan. Magiging suggestion yan. Wala na yan, tinalupan na ng kanyang, ng kanyang titulo yan, nung siya'y makumbik. Kasi mabababo yung titulong president. Tinatanggap niyo yun, president, convicted plunderer. Yung titulo, di ba, bakit ba nagalit ang taong bayan kay Erap? Nagalit ang taong bayan kay Erap sapagkat binaboy niya Wala tayong pakialam kung yung sarili niya, babuyin niya. Talaga naman baboy ang pagkatao niya. Ang problema, yung office of the president ang binaboy ni Erap. Hindi ba? Binaboy mo na yun Pagkatapos isasama mo sa national security sa mga gathering, important events, kasama si nandyan si Noynoy Abnoy, nandyan, okay pa rin sa akin kasi mga wala pang conviction yan. At saka yung issue ng West Philippine Sea, nagsampa naman ng kaso dun sa Permanent Court of Arbitration, si Noynoy. Hindi, naisampa sa panahon ni Noynoy. Huwag natin ibigay sa kanya yung kredito sa hinayupak na yan. Kaya umaabuso, Abnoy lang yan, wala tayong dapat tanawing utang na loob sa mga punyetang yan. Kung sila man na naghain ng kaso arbitration, sapagkat siyempre, alangan naman ako maghain. Hindi ba? Kaya ka nga, Presidente, ikaw maghahain, hindi kami. Incidental ka lang doon. Pero wag mong i-claim na yun extraordinary na nagawa mo sa baka dagukan kita dyan, ha? Mga kaibigan, Mariosep. Pero kakaiba yung tsura. Pag nakita si Gloria, parang sinilihan si Erap, papel ngayon doon? Wala naman. National Security Wala naman, presensya lang kasi nasa Constitution yun dating presidente. Yun dapat baguhin na sa Constitution. Nasa Constitution kasi yun. Nasa Constitution. Yan, ito mga sinasabi namin, tandaan nyo. Kasi ito dapat maisama sa Constitution. Na sa sandaling ikaw, makasuhan ka na, at ikaw nakumbi ka na, hindi ka nakasali, kasi wala na sa'yo. Wala na sa iyo yung titulo mo bilang presidente na magkaroon ng karapatan sa lahat ng mga yun yung plunderer ka nga, hindi ka na nga pwedeng tumakbo ibig mo sabihin, tinatanggap nyo na yun. Para saan pa tayo magpapalit ng konstitusyon? Kaya natin papalitan ng konstitusyon, hindi gumagana. Yung bawal sa konstitusyon, pwede. Sabi ng Supreme Court, ba't pa natin papalitan yan? Tinatanggap naman pala natin, kasama natin yung mga yan. At saka dapat yung kasong plunder, hindi dapat isama dun sa pwedeng ipardon ng presidente. Yun nga. Mga kaibigan. Hindi pwede lang yung ibang kaso. Pero yung plunder kasi, masyadong mataas yun na kasalanan sa bayan Yun na nga Isipin mo, kahit ipardon pa, okay pa rin yun Pero ang liwanag ng batas Gumana ba yung batas? Ano ba nakalagay sa batas? Hindi ka na pwede. Humawak habang buhay. Perpetual disqualification. Kaya nagtataka ako kay Miriam bakit kailangan pa magkaroon ng batas na hindi na pwedeng tumakbo.
Ang liwanag ng batas, ginugulo nyo lang eh. Gusto nyo lang bigyan ng sariling interpretasyon. Yun ang ginawa ng Korte Suprema. Hindi nila ibinase ang kanilang pasya sa saligang batas at sa mga batas. Kung hindi, sa sarili lang nila. Di ba malaking ngayon, parang tawag dito, parang editorial lang sa dyaryo yung ginawa, no? Opinion ko, opinion mo, opinion natin. Depende. Kaya nga ito merong ilang taon na, ang sabi, ibinibintang sa kakulangan ng mga huwes, judge. Ang problema sa tambak na kaso, hindi madesisyon ng kaso. Ilang taon yun? May backlog, no? At ito, ngayon, yun din ang sinasabing dahilan kung bakit, siyempre, ang daming problema sa husgado, di ba? Yung mga bentahan ng kaso, yung pagligwak sa kaso, di ba? Yung mga, pagbangketa ng mga kaso, maging sa piskalya, sa judge na lang. Yan din daw ang problema nila ngayon. Sipin mo yan. Kulang anya ang judge. Kulang anya ang pondo. Pagka naman sinabi mo magdagdag ka ng judge, hindi, kulang ang pondo. At tinan mo, wala na tayo masusolusyonan. Kung puro ganun tayo, puro tayo daing. Hindi ba? Wala naman tayong ginagawang solusyon. Ako may solusyon na isip. Kukulangan ng judge dahil kulang sa budget. Ibig sabihin, para makapagdagdag ka ng mga huwes, kailangan mo ng budget dahil pasuswelduhin mo yung mga judge. At saka isa pang dahilan daw, mababa ang pasahod kaya walang may gustong, kung sakali man, magiging judge. Kukunti yun. Mga katarantaduhan yan. Sa panahon natin ngayon, alam nyo ba? Tatalunin ho ng Facebook yung mga judge na yan. Libre pa. Ang galing humusga ng netizens no? Magagaling lahat yan. May narinig lang na isang bagay yan, may hatol na ron Hindi naman nila nalaman kung ano pinagawa yan na limbawa. At saka itsura, yung picture lang, no? Litrato. Kasi, yun daw litrato, sasalita ng speaks Hindi mo naman alam kung saan nagmula yun, kung ano yung pinagmula ng litratong yun. Ito nga, may kumakampi pa rin sa bumaril sa Facebook. Talaga? Kasi daw, mainit ang ulo nung nagbibisikleta. Alam mo kung... Talaga? Sa Facebook. Asan ba tayo? Yun nga yung sinasabi ko, judge. Problema nyo, judge, hindi problema yan. Diyan kayo mag-announce sa Facebook. Diyan kayo mag-raffle. Diyan mo, yan ang i-assign mo sa JBC, sa Judicial Bar Council, mga kaibigan, na diyan sila pumili ng judge, ang gagaling humatol yan. Libre yan, Walang bayad yan. Pero ang gagaling na judge niyan sa Facebook. Sabi nga raw yung Miron mas magaling. Mas la Miron. Nanonood lang Wala ho. Ang problema natin sa bansa natin, aminin natin at hindi gumagana. Nasisira. Sira ang rule of law Kahit anong sabihin mo, hanggang ngayon sira ang rule of law. Sa katotohanan lang meron nga po akong Facebook account na binuksan, di ba? Sometime 3 years ago. Some 3 years ago. Ang pangalan ang pamagat isumbong mo kay Duterte. Alam mo ba ngayon? Ang daming nagme-message na nagdudulog ng kanilang mga hinaing kay Presidente Duterte. Mga kaibigan, kasi yun, ang layunin ko, kaya ako binuksan yun, para, kasi Facebook yan social network yan, di ba?
baka yun ang paraan para madaling makakarating kay Duterte mga hinaing kahit na nung hindi pa siya presidente. Para malaman niya ang tunay na problema ng mga taong bayan. Especially itong mga natatanggap kong mga message, complaints, hinaing, mga problema, pati problema nila. Mga kaibigan. Ito nagmamanifest na ang taong bayan inip na inip. Nangangawit na doon sa ipinangako niyang hotline. Atong August 8, yung 8888. Hindi nila, gusto ko laliwanagin na hindi ito para doon sa 888. Yun ang sinasabi kong common sense eh. Bakit sila magpapadala ng ganyang message? Inip na sila eh. Yun ang basa ko. Yun ang aking reading. Yun ang tinatawag na common sense. Sentido común eh. Gusto nilang agad maiparating. Especially, kailan nila aaksyonan yung mga maling paratang sa mga pinapatay, sa mga inaaresto. Hindi natin sinabi na pagpapatayin nyo yan na i-disregard nyo yung rule of law. Hindi ba? Kinakatwiran ng mga pulis, inaabuso na nila yung kapangyarihan nila. Kunyari, lumaban. Hindi naman natin din sinasabi na wag papatayin pag lumaban. Hindi naman natin ganun eh. Kasi may batas naman yun eh. Pagka ang pulis, pagka merong imminent danger na tinatawag, di ba? O doon pwedeng pumatay ang pulis. May rules of engagement eh. Yun. O ngayon, yung mga pinapatay, wala naman tayong nakikitang imminent danger eh. Sinasabi lang nila yun eh. Lalaban. Yung bang nando yung mag-amaro sa Pasay City, yung anak lang ang sangkot sa drug, sumama yung tatay. Kasi nga, alam mo naman, sentido común yun eh. Alam mo, kung yun nga hindi uso yung patayan na yan eh, ganun ang reaksyon ng tao, sinasamahan yung kanilang kamag-anak. Kasi nung araw, salvage lang, di ba? Summary execution. Ngayon, lantaran eh. Ginagawan legal eh. Ginagawang alaberde na eh. Pagkatapos, pagkakatiwala niya pa sa mananawagan ka sa local official, hindi ba dapat kasama mo susugpuin itong mga local official? At saka hindi dapat na kahit kung sino-sino lang ang free for all itong patayan na to. Gumamit ka ng tao na pwede mo lang pagkatiwalaan na merong counterintelligence. Ginawa mong free for all eh. Pinalibre mo talaga yung pinalibre mo tuloy yung mga tarantado, pinalit ulo yung mga pinapatay para walang kumanta eh. O kaya pagtuturuin ng iba. Katulad niyan, isa sa mga natanggap nating reklamo. Hinaing. Na gusto niyang iparating, hahaba ng sulat. Diyan daw sa Pateros. Meron daw drug den na ni-raid. Nagkandak ng siguro, SONA raw eh. Ngayon, yung isang bahay, meron siyang kapatid na may asawa. Doon nakatira. Ngayon, ni-raid yung bahay. Drug den daw yun. Sa madalit sabi, lahat ng tao ron, inaresto ng pulis. Yung kapatid niya, pinalaya dahil wala namang kinalaman talaga yun. Dahil naguhugas lang daw ng pinggan doon. Yung asawa niya talagang gumagamit. Pero yung babae, wala namang kinalaman yun. Hindi naman addict, hindi user eh. Pinakawala na nga ng pulis eh. Alam mo, reklamo niya kung ano? Hinuli ulit eh. Alam mo kung bakit hinuli ulit?
paano nagreklamo sa barangay yung pinakawalan nila. Ang reklamo niya, hindi dahil sa asawa niya. Dahil yung pera niya kinuha ng pulis. Ninakaw. Yung sweldo niya kinuha ng pulis. Hindi pala babae ito, lalaki. Yung pinakawalan, lalaki. Oh. Kinuha yung pera niya na sweldo niya nakalagay sa lamesa nung dumating yung mga pulis. Kinuha, nirereklamo niya sa barangay. Ito namang hindoropot na barangay, isinama siya ro sa lugar. Ongoing pa rin yung continuing yung nandun pa Ibig sabihin, hindi pa matagal Hindi pa nagtatagal. Bumalik sila ron, kasama niya yung barangay, isang barangay Kakawat. Kakilala yata ng mga, ito, nirereklamo kayo. Isinuplong pa Kaya ang ginawa, Inaresto siya. Sabi ng polis, pinalaya ka na nga Gusto mo pa kaming, Kasuhan. Oo. Ireklamo. Ayan, mga kaibigan. Tignan ninyong katarantado. Yan ba, makatarungan ba yan? Hindi ko alam kung nakalabas na yung tao Pero kahit daw nakalabas na yun, ayon dun sa takbo ng kanyang reklamo, mahaba nga ho yung sulat. Ang gusto niya, maireklamo niya. Siyempre, yung mga taong yung pinagpawisan nila yung gasoline boy lang yata. Yung konting kinita niya, masakit yun Yung kunin yung pera mo. Siguro kayo hindi pa nabiktima ng hold up. Ako nabiktima na niyan napakasakit sa loob niyan Bali, alam mo ba sa kanya, hulid up? Walang pasubali yung mga walang niya, Basta sinasamantala, yun ang sinasabi natin. Kung gusto magnakaw, nagnanakaw sila, sino papalag? Kasi droga kaso mo Paano ka magrereklamo? Alin na irereklamo mo ron? Yung ninakawan ka o yung nagdodroga ka? O yung sangkot ka sa droga? Magulo na. Sinasamantala kasi ng mga walang hiya, ng mga pulis. Alam mo naman maraming walang hiya dyan. Kayo na nga nagsasabi, sangkot nga sila sa droga. Bakit sa kanila mo pa rin pinagtiwala? Parang ito sinasabi mo ngayon sa mga mayor. Di ba? Ba't sa kanila mo pagtitiwala? Hindi ka ba pwedeng bumuo ng death squad na pagkakatiwalaan? DDS Hindi ba? Digong death squad. Gumawa ka ng death squad. Yung paglalaban lang. At saka, hindi pwedeng lahat magsagawa niyan. Dahil kung lahat magsasagawa niyan, gagamitin nila talagang opportunity yan para iligtas yung sarili nila. Pagsamantalaan nila yung pagkakataon, bida pa sila. Bakit? Kasi tinukahan sila Binigyan sila ng 3 months na kailangan mag-deliver sila ng accomplishment. Kailangan may itumba ka. Ang binibilang dito kung ilang tinumba mo. Mga kaibigan, yan ang katarantaduang malaki na. Paliko-liko na tayo. Kaya nga, sumusunod ka na kinoy-noy, Aquino niyan. May mga inalis na opisyal sa Balting Norte kasi walang naitutumba. Ito pa. Ito, hindi nila alam. Hindi ba pinadadrug test yan? Sinasabi, may 2 rito. Positive. Walang maniniwala. Una, walang naniniwala dyan. Kayo ba, kumbinsidong naniniwala tao sa inyo? Doon sa sinasabi ninyong ilan lang yung sangkot sa yung mga gumagamit? Hindi kumbinsido tao doon. Magtapatan tayo. Bakit, mga kaibigan? Yun lang ang binibilang ninyo. Ano pa dapat nilang bilangin? Bilangin nyo yung di na pumapasok. Mga awol. Hindi. Pwede ka mag-live Ilan yung nag-live na mga pulis? May balita ko, iba, nasa abroad pa Kasama pa buong pamilya. Mga kaibigan. Yung mga humuhingi ng alin yun, travel clearance ba tawag doon? Travel permit? Tsaka yung hindi na nagpapakita. 2 bagay yun
nag-aawol siya o kaya nagsasakit-sakitan o kaya meron leave. Kasi kung magsasakit-sakitan ka, leave din eh. Di ba? O, mga kaibigan, yan ang alamin ninyo. So, baka 15:30 na pulis, ano? O, nasan yan? Binilang nyo ba yan? O, eto pa, di ba naglagay na kayo ng SAP sa NBP? Ba't ang dami pa rin? Araw-araw pa rin yung raid. Di ba ang dami pa rin nasasamsam? Kasi asan ang accomplishment? Kasi nakabaon yung iba eh. Kaya yun yung mga nasasamsam nila, yung mga nakatago. Dahil inalis nga nila dun yung mga... Hindi ba pwedeng isa lang? Kasi isang beses lang? Ilang ektarya kasi yun eh. Malaking-malaki yung NBP. Hindi nila kaya sa isang... kailan matatapos yan? Kaya wala bang pag-aaral kung ito, ganito? Kaya sinuspindi... Kontrolado na natin within this period. Control na natin yan. Ito mga, wala pa rin naniniwala dyan. Kaya nila yung dalaw muna eh. Kaya para makakilos daw sila doon. Ito sasabihin ko sa iyo. Huwag mo sabihin SAP yan. Alam ba ninyo halaga ng cellphone sa loob ng Muntinlupa? Alam nyo ba? Kapag ka ikaw daw, ito information ko galing sa PIDEA to Kapag ang isa raw tao, nakapagpasok ng cellphone, kahit na anong cellphone lang, nakapagpasok ka sa loob, ang kapalit niyan 1 milyon. Ganong kamahal ang cellphone sa Bilibid. Kung ikaw, SAP, sa'yo ko ipasok ito, 500 ka, 500 ako, hindi mo ipapasok? Ano garantiya na hindi niya gagawin yun? Ano, puro tiwala? Ano? Hanggang saan ang tiwala? Hanggang kailan? Ano garantiya na yung tiwala hindi mananakaw? Meron na tayong problema ron. At lalaki na problema natin. Ngayon sinasabi mga artista, yung Julio Diaz, di ba? Gumagamit daw yun. Ang reklamo naman na mga naglalabasan ngayon, yun nga, itong mga walang yang barangay, kung sino yung gustong ituro, lalo na kung involved sila. Di ba? Siyempre, ituturo ba nila yung sarili nila? Ituturo nila, yung mga alam nila magsusumbong sa kanila, babaligtad. Kung yung anak nila, ang sangkot, ituturo ba nila yung anak nila? Yun ang dahilan kung bakit yung ibang barangay, di ba sinasabi dyan sa Maynila, hindi nakikipag-cooperate? Yun ang dahilan eh. Hindi ba? Kasi tuturo sila nung constituent nila eh. Yang hayop na yun na nagkakalat ng droga dito, yung anak niyan eh. Mga kaibigan, kaya it's about time na ayusin naman natin. Ayusin ninyo, yung user hindi, ba't mo papatayin yung biktima yun? Patayin ninyo yung mga puser, kaysa yung naglabasan na raw. Ewan ko, sa pagbabalik po natin mga kaibigan, marami pa ho tayong pag-uusapan. At tayo po'y sabayan ng mapapakinggan mamaya pagsapit ng 9:00 sa DCRJ Radyo Bandido. Huwag po kayong aalis. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, 9:00 hanggang 10:00 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This is 8 Tri-TV. Ugaliin kumain ng gulay at prutas araw-araw. Pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network.
balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid.